Gandang araw po mga kapatid. Our today's devotion is Fellowship with Jesus. Our scripture reading matatagpuan po natin in the book of John, chapter 1, verse 9 to 14. And our key verse ay nasa verse number 14 of John chapter 1. Ang sabi po dito, "And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." So ang salita, referring sa ating Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, ay nahayag sa laman, or siya po ay naging tao, or nagkatawang tao. At siya po ay puno ng biyaya at puno ng katotohanan. So makikita po natin sa buhay ng isang tao, alam naman po natin sa kasaysayan, nung pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan, bago po yan pumasok, ang tao po ay nabubuhay sa isang mapagmahal, masayang fellowship sa Diyos. Ngunit yun po ay naapektuhan nung ang tao po ay nagkasala sa Panginoon. So before ang tao sa fellowship niya sa Diyos, meron pong natural flow ng fellowship. Wala pong discontentment, walang pressure na mararamdaman sa relationship or fellowship sa Diyos, no? So makikita po natin na ganun kaganda ang fellowship ng tao sa Diyos. Napaka-loving po ng fellowship. Ngunit ang nangyari po, ang tao ay nagkasala nung si Adan po ay sumuway sa Diyos. Yun po ay nagbunga ng isang matinding konsekwensya. Ang tao po ay nalayo sa Diyos. Ang tao po ay nasira ang fellowship niya sa Diyos, at ang tao po ay nawala yung nalayo siya sa abiding na presensya po ng Diyos sa kanyang buhay. So we need to understand na ang Diyos from the very beginning, gusto po niyang ipahayag sa katauhan na mahal tayo ng Diyos. No, at ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggang pag-ibig. So makikita po natin na ang Diyos ay walang masamang kaisipan sa buhay ng isang tao. Ang nais ng Diyos ipakita sa atin, ipakita sa iyo kapatid, na ikaw ay kanyang nais pagpalain at bigyan ng pag-asa sa iyong buhay, bigyan ng encouragement along the way sa iyong buhay. So we need to understand as well na ang nangyari po, ang tao ay nagkasala, at yun ang siyang nakasakit sa puso ng Panginoong Diyos. So makikita po natin kahit ganon, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay walang hanggan, at hindi po nahadlangan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Diyos, sabi nga po sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And sa Romans 5:8, ang Panginoon Kristo ay naparito upang mamatay para sa ating kasalanan, binayaran ng ating kasalanan, tinubos ang ating kasalanan, upang ipahayag na ang Diyos ay mahal tayo. At makikita po natin in John 1:14, si Jesus ay salita na nahayag sa laman, puno ng biyaya. So bakit siya po ay puno ng biyaya? Sapagkat ipinapakita doon na ang Diyos ay ni-reach out muli ang tao. Kahit ang tao po'y nagkasala, kahit ang tao po'y hindi karapat-dapat, ang Diyos ay ni-reach out tayo. Inabot tayong muli. Si Jesus po ay puno ng katotohanan. Katotohanan na makikita natin na merong Diyos sa langit, merong Ama sa langit na siyang nagbibigay pahalaga sa atin, na hindi nakakalimot sa atin, at nais po niya tayong samahan sa atin pong buhay. Kaya nga po si Jesus, tinawag din pong Emmanuel, ibig sabihin God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Kaya nung ang Panginoon Kristo ay ipinanganak, nagpapakita po yun na si Jesus ang mensahe ng Diyos upang ipakita sa tao na nais ng Diyos i-restore ang fellowship natin sa Kanya, i-restore ang relationship natin sa Kanya. So, napakahalaga po na makita natin na ang gusto ng Diyos ang patuloy na fellowship po sa Kanya, at nais po ng Panginoon na lumakad po sa atin pong buhay. So walang bagay sa buhay natin na maliit sa Diyos. Lahat tayo na Kanya pong anak, every single one of us, mahalaga po tayo sa ating Panginoong Diyos. May concern po siya sa buhay natin. Mahalaga sa Diyos ang bawat detalye sa buhay natin, gaano man po ito kaliit. So whatever situations na iyong kinakaharap, napakahalagang lumapit ka sa Diyos. Dahil pag lumapit ka sa Diyos, siya ay makikinig at magbibigay ng pag-asa
at kalakasan sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Walang malaking problema sa Diyos. Walang mahirap na problema sa Diyos. Walang imposibleng problema sa Diyos. Ang Diyos ay nandiyan para ipahayag sa atin ang kanyang pagtulong, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang encouragement sa bawat isa po sa atin. So napakahalaga, we should maintain our relationship, our fellowship with God in the person of the Lord Jesus Christ. So napakahalaga po na yan ang maging prayer natin sa buhay natin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po dahil Ikaw ay nagpapahalaga sa bawat detalye sa aking buhay, gaano man po ito kaliit. At salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ay nandiyan upang tumulong at magbigay ng kalakasan, pagpapala at pag-asa sa anuman pong aking pinagdadaanan. Salamat, O Diyos, itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.